ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 33 anyos nga amahan ug 3 anyos nga anak nga babae patay human maabtan sa naghaguros nga tubig samtang mitabok sa sapa sakay sa ilang kabayo. Danyo sa agrikultura sa Davao Region miabot na sa 117 million pesos tungod sa moisture stress. Supply sa tubig sa Davao City bastante luyo sa taliabot nga hulaw sumala sa Davao City Water District. Kapin 1.2 million pesos nga danyos natala sa sunog sa Barangay Kamamanan sa Cagayan de Oro City. BFP, padayon ang investigasyon. Mga dili lisensyadong armas, gipang surrender sa Masiu Lanao del Sur nga kabahin sa kampanya sa otoridad sa taliabot nga BARM parliamentary elections. Og, iro nga daw bad mood sa iyang fur parent samtang naka-video gikalingawan online. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Miabot na sa 117 million pesos ang danyo sa agrikultura sa Davao Region tungod sa moisture stress. Kung unsa kini atong sayron sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, daghang umahan sa Davao Region ang nasayang tungod na daot, tungod lagi ni ining moisture stress. Atong sayron. Kuha kini ni adtong February 11, 2026. Wa na mapusli ning humayan sa Mabunga, Bansalan, Davao del Sur. Kay wa na nakaya ang kainit sa panahon ug kakulang sa tubig. Lugi sab ang mag-uuma nining humayan sa San Miguel, Matanao, Davao del Sur kay nangliki na ang yuta. Pipila lamang kini sa mga umahan nga naapektuhan sa grabing kainit ug kakulang sa tubig o moisture stress sa Davao Region. Moisture stress, as per information from the central office, lesser rains dun sa area and kulang yung tubig po na which is required by the plant. Yan. Sumala sa DA11, so kaniadtong Enero ana-ana sa 117 million pesos ang natala nga danyos sa agrikultura tungod sa grabing kainit sa Davao Region, partikular sa Davao del Sur ug Davao City. Sa humay, 76 million pesos ang danyos, 26 million pesos sa mais, samtang 14 million pesos sa high-value crops. The bulk of the damage is naa sa Davao del Sur, specifically sa Matanao and Bansalan. I personally validated those areas and nakita dyan na mo, nag-crack na gitong mga areas na dili na gid maabtan gali sa tubig sa even though irrigated siya, dili na maabtan sa tubig because dito pa lang sa mga initial nga distribution mahulot na gid siya. Ginaproseso na sa buhatan ang tabang sa mga nalugi nga mag-uuma. Gawas ni ini naapay gina-validate nga 783 million pesos nga danyos sa Davao del Norte, Davao de Oro ug Davao City. Dugang sa ginahuna-huna sa mga mag-uuma karon ang hulga sa hulaw sama sa cacao farmer nga si Titing Bantaya sa Barangay Tawan-Tawan, Davao City. Barato pa gyud daw ang palit karon. Ang wet beans anaara sa 58 pesos per kilo samtang 160 pesos per kilo ang uga. Tung una, miabot og 300 ngadto sa 500 pesos per kilo. Mga kapuso, mo ni ang bunga sa kakao. Ang usa ka bunga na ay at least 30 ka liso o seeds. Pero sumala ni Sir Titing kung maapektuhan siya og hulaw, maapektuhan pod ang iyahang kalidad, mo gamay ang iyahang liso busa, barato pod ang palit. Ang production sa prutas may unang maigo ginato. Production kay minus man ang kuan kay wa na may dahon, di na po na siya mamungaw, maghulat na po taog ulan nga modahon na siya pagbalik bago makabulak dayon makdala og bunga. Sumala sa DA11, giandam na nila ang pondo alang sa mga maapektuhang mag-uma. Usa niini ang Quick Response Fund o QRF. We have 1 billion po naka-standby sa Department of Agriculture. If mahulot ng 1 billion, we can always ask replenish from the DBM. If mahulot pa ng QRF, we can access the National Disasters Management Council na fund, NDRM fund.
which is though medyo dugay-dugay siya ma-access, pero maka-request kita dito. Specifically nga, nag-commit na gid sila nga, if ever nga na yung mga damage for ilinyo, maka-provide gid sila. Sara, gipay mangnuan sa Department of Agriculture Region 11 ang mga mag-uuma nga kinahanglan rehistrado sila ug miyembro sa kining kooperatiba aron mas paspas ug mauna sila no priority nga mahatagan og tabang. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Patay ang 33 anyos nga amahan. Lakip na ang 3 anyos nga anak nga babae. Human na apsan sa paghaguros sa ulo sa baha sa Malapatan, Sarangani. Inahan, lakip na ang kabayo nga gisakyan. Nakalingkawas. Si Efren Mamak sa detalye. Nana sa diri guys, confirm na. Nagtinabangay sa pag-retrieve kini mga residente sa patayng lawas sa 33 anyos nga amahan nga napalgang nasangit sa ilalom ni ining natumba nga punuan sa kahoy nga anaa sa tunga sa sapa sa barangay Daan Suyan, Malapatan, Sarangani, Martes sa buntag. Samtang kapin 3 kilometros ang gilayon gikan sa nahimutangan sa amahan. Napalgan sab ang patayng lawas sa 3 anyos nga anak nga babae ni ini nga anaa sa daplin sa sapa sa barangay Patag. Nasuta nga ang maong mga biktima, kauban ang 38 anyos nga inahan. Gikan nangumbra sa kasigbit nga barangay Lunpadido niadtong Lunes sa hapon. Apan diyang pauli na sakay ang ilang alaga nga kabayo ug milabang sa sapa nga agianan sa mong lugar. Didto na kini naabtan sa paghaguros sa ulo sa baha ug naanod. Biglaan lang na may yung ulong ng baha talaga yung sumalubong sa kanila. Ang among kabayo, siyempre na kuratan god, na tumba mi, nahulog mi tatlo. Tapos hulog mi diretso mig tindog na padaplin mi nami sa tunga sa baha. Tapos akong ba naman god, ang bata nasa kuha. Ambi daw ang bata kay gihatod na dito sa kilid. Ambot daw kung sa diya ito. Naganod daw siya, duha sila. Kit-anak ko. Gilayong nagpahigayon og search and rescue operation ang otoridad. Apan wala nakitaan ang mag-amahan niadtong gabi una. Napalgan na lang ang duha kinaugmaan. Gituho ang dunay pag-ulan sa bukid hinungdan nga nakasinati og pagbaha niadtong lugara. So base sa report is cloudy skies ang Daan Suyan ug Upper Suyan na kanang alas 5 reporting, no, alas 4 alas 5 na reporting. So posible na ipag-ulan sa taas nga bahin sa bukid sa sapa. Sumala sa MDRRMO nga kanunay nang ginaagian sa maong magbanay ang maong sapa aron paspas makaabot sa ilang lugar. Natay gwapong dalan gikan sa Daan Suyan paadto sa Upper Suyan, no, gisemento na. No, sa una lisod kay nagion. Karon pasulod sa Upper Suyan, gihinay-hinay na po na og semento pasulod. Masking wala pa po na semento, magian na og habal-habal ug magian po na og kanang 4 wheels. No? Posible na dito sila ni Agi kay una shortcut gid pud na siya na dalan sa Daan Suyan paadto mas duol-duol. Busa ang inahan nga nag-inusara na lang sa kinabuhi. Nangayo o ginabang sa mga dunay malumong kasing-kasing. Mayo kong tabang sa inyo ha. Kung bana, kung anak, matay na sila. Tungod sa baha. Ginaplastar na sa LGU ang hinabang nga ipaabot sa pamilya. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Dakong sunog ni Ulbo sa barangay Kamamanaan, Cagayan de Oro City kagabi. Kung asa danyos may abot sa 1.2 million pesos. May abot sa 25 panimalay ang naugdaw. Padayon ng investigasyon sa Kabumberhuan sa sinugdanan sa Kalayo. Aniya ang akong report. Dakong Kalayo nga daw milukop na sa kalangitan. Ingon ani ang sitwasyon. Diyang kalit nga miulbo ang dakong sunog sa Block 4 Ramonal Village, Barangay Kamamanaan, pasado alas 10 sa gabi adlawng Martes. Sa kuhang video sa mga residente sa lugar, tataw ang kadako sa kalayo o ang kapaspas sa pagkailap ni ini.
purong mga pader o mga abo na lamang. Kini na lang ang nahibilin ni ining mga panimalay. Human miulbo ang dakong sunog dinhi sa Block 4 Ramonal Village, Barangay Kamaman-an sa Cagayan de Oro City. Ang mga residente sagad tapot lawas lamang kung walay nasalbar nga mga kabtangan. Usa sa mga nasunugan, si Jake, kinsa nagrenta lang sa usa sa mga boarding house nga lakip sa naug daw. Saysay niya, hilabihang kapaspas ang pagkanit sa kalayo sa ilang boarding house. Kay paglantaw nako sa sunog gikan sa terrace, dito once padulong sa terrace, murag nga sa 30 seconds to 1 minute lang ba. Yung ana din yung kalayo niya hangin ba ya. Murag ining katay din ang kalayo padulong dire. Sa tala sa Nazareth Fire Station, miabot sa 25 ka mga panimalay ang naugdaw ug anaa sa 1.2 million pesos ang danyos. Gisaka sa ikatulong alarma ang hitabo ug alas 2 na sa kadlawon diyang madeklarang fire out. Adunay pipila nga naangol atol sa maong sunog. Mga tao sa kinahanglan sa mi nga kanabitaw ilang panabang. Bati alabi na kanabitaw itawag namo nga bucket relay. Kana siya applicable kana mga diya sa mga panimalay para matabangan sa dang mga kabombirohan nga nagrespondi. Padayon pasab ang investigasyon sa tinubdan sa sunog apan daghang anggulo ang ginatun-an sa BFP. Samtang mga nasunugan, anaa karon nagtinir sa daycare center ug gym duol sa court sa maong lugar. Kauban si Jaybert Pairan, Cyril Chavez, One Mindanao. Gisiguro sa Davao City Water District nga dunay igong supply sa tubig ang syudad karong taliabot nga panahon sa hulaw o El Nino. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, dili gayud matod pa magkulang ang supply sa tubig sumala sa Davao City Water District tungod kay gawas sa surface water source na po'y surplus gikan sa mga production well. Sukad nag-operate ang Davao City Bulk Water Project. Kini na ang main source sa tubig na ginasupply sa Davao City Water District sa ilang libuan ka mga konsumante. Sa Bulk Water Project, nagikan ang tubig sa surface water nga nagdagayday sa Tamugan River. Apan sa taliabot ka panahon sa hulaw, sumala sa DCWD nga walay angay nga ikabalaka, sanglit dunay surplus sa tubig ang ahensya. Gani kung sumahon ang kapasidad sa surface o groundwater sources, moabot sa 728 million liters ang production capacity o ang volume sa tubig nga kaya i-provide sa DCWD matag adlaw. Ana lang sa 52% ni ana ang inadlaw nga demand. Dako gihapon ang surplus sa ato ang water supply kumpara sa ato ang water demand. So we still have around 48% no na ma-consider nato as surplus water which we can use to absorb more service connections considering that we are still at the stage that we're ramping up ang ato ang expansion especially sa District 2 areas, and at the same time this surplus pod ato ang gamiton as part of our contingency supply in kaso nga aduna joy epekto ang huwaw sa ato ang supply sa tubig sa ato ang syudad. Sa karon, anaalang sa 20% sa production wells o groundwater source ang ginapaandar sa DCWD, sanglit ginauna pagamit ang surface water source. Busa ang 80%, naka-standby lang o paandaron lang kini kung kinahanglan. What are those needs? Immediate is kung naay kakulangan sa supply coming from our surface water source, or if musaka ng musaka ang ato ang number of service connections. Sara, parayon pahimang no sa Davao City Water District ang ngadto sa ilang mga konsumante nga parayon gihapon no nga magapondo og tubig gamit ang mga limpyo ug covered nga mga containers ang tuna sa mga nagakaitabo nga water interruptions. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Usa ka lalaki ang patay human gitigbas mismo sa iyang silingan sa Libuna, Bukidnon. Hinoon sospek gilayong mitahan sa otoridad. Giingong pagmaoy sa biktima ang hinungdan sa krimen.
Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na diyang napalgan sa mga residente sa sitio Layungon, Barangay Pungol sa Libunab, Bukidnon. Kiring 38 anyos nga lalaki kisa adunay samad tinigbasan sa iyang dughan nga bahin. Ang biktima, residente lang sab sa lugar. Sumala sa investigasyon sa Libunab PNP nga lango matud pa sa ilimnong makahubog ang biktima dihang misulod kini sa panimalay sa iyang silingan. Ningadto ni sa balay sa atong suspetsado. So medyo nagmaoy ni siya sir unya na guba ang speaker o ang atop sa aso ang suspetsado. Mo tong like confrontation nga nahitabo unya dito na dayon natigbasan sa ato ang suspetsado ang maong biktima. Ubay-ubay kasamad ang naangkon sa biktima. Lakip samad sa iyang ulo, hinungdan sa iyang kamatayon. Hinoon dali man sab nga mitahan sa mga opisyales sa barangay ang sospek. Na-recover sab ang sundang nga gigamit sa sospek. Kasong murder ang posibleng atubangon sa sospek kaysa wala pa'y pahayag. Naana sa atong immediate family gi-turnover ang katayng lawas unya ang atong suspetsado ana karon sa Libuna Municipal Police Station para sa proper disposition. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Dunay napiling bag-ong abogado alang kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga maoy mo atubang sa status conference sa International Criminal Court. Balitang hatod ni Argil Relator. Ang British barrister nga si Peter Haines ang muhulip sa kanhi lead counsel ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga si Attorney Nicholas Kaufman. Sumala ni Kaufman, gipili si Haines sa common law wife ni FPRRD nga si Hanulat Avansanya ug anak nilang si Kitty Duterte. Sila matud pa karon ang nag-asikaso sa legal matters sa kaso ni FPRRD sa ICC. Si Haines gikonsidera nga prominenteng practitioner sa international criminal o humanitarian law sulod na sa sobra 25 ka tuig. Diin nagkadaiyang kaso na ang gihawiran ni ini, lakip ang kasong may kalabutan sa murder, serious fraud, sexual offenses ug human trafficking. Nahimong kliyente niya si John Pierre Bamba, ang Minister of Defense ug Senator sa Democratic Republic of Congo. Diin na akwit kini sa tanang kasong war crimes o crimes against humanity niadtong June 2018. Sa tuig 2019 hangtod 2021, nahimong presidente si Haines sa ICC Bar Association. Sumala ni Vice President Sara Duterte nga naakaron sa The Hague. Wala pa sila nagkita ni Attorney Haines. Sumala sa bise, nagpabilin nga naamatod pa sa good spirits si FPRRD ug nahisgutan matod pa nila ang labot sa ilang pamilya. Nakatakdang opisyal nga moatubang si Attorney Haines sa status conference sa ICC karong May 27. Iwan na lang natin sa ICC ang mga official announcements sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi kahit ano pa namang sabihin natin dito sa labas, kung hindi yon order o utos ng ICC ay wala din katuturan. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Dunay diesel supply support ang Department of Energy sa off-grid areas o mga hilit nga lugar sa nasod aron masiguro ang padayon nga supply sa kuryente didto. Sumala sa DOE, baligya nila og 80 pesos per liter ang diesel sa power providers sa mga lugar nga dili maabot sa main grid. Ubos sa Emergency Energy Security Program, hangtod 45 million liters sa diesel ang ibaligya sa Philippine National Oil Company Exploration Corporation sa sulod sa 3 ka bulan aron malikayan ang brownout ug magpabiling barato ang sigil sa kuryente sa hilit nga mga lugar sa nasod. Tumong daw niini nga dili madisturbo ang pagtrabaho, pagtuon ug access sa importanteng serbisyo sa mga residente. Nagpabiling generally stable ang seguridad sa Davao Region ug mga kasikbit nga probinsya. Sumala sa 10th Infantry Division sa Philippine Army. Kana loyo sa gipangulang travel advisory sa gobyerno sa Australia. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa gipagulang advisory sa Australian Embassy in the Philippines pinaagi sa ilang social media page, posibleng dunay mahitabong pagpangatake sa terorista sa Pilipinas. Giabisuhan nila ang ilang mga ginsakpan nga i-reconsider kung gikinahanglan ang pagbiyahe paingon sa Eastern Mindanao gawas lang sa Camiguin, Dinagat ug Siargao Islands. Lakip sa abiso nga dili mo biyahe sa ubang lugar sa Mindanao.
Sa kabahin sa 10th Infantry Division sa Philippine Army, nagpabiling stable ang seguridad sa ilang area of responsibility. Nahisakop sa AOR sa 10th ID ang tibuok Davao Region, lakip ang mga kasikbit nga probinsya, sama sa parte sa Sarangani, Cotabato, Bukidnon, Agusan del Sur ug Surigao del Sur. Ato ang ginarespeto, ginatagag respeto ang kini atong gitawag nga sovereign prerogative sa Australian government on issuing travel advisory sa iyang mga citizens. However, ang 10ID ato ang emphasize nga ang ato ang security situation sa tibukanan sa ato ang AOR is generally stable. Tungod sa ato ang sustained nga security operations, interagency cooperation. Ang maong Global Security Assessment usa lang matud pa ka precautionary measure. Hinuon, ginasiguro sa 10th ID nga walay angay kabalakan sa seguridad. Dugang sa 10th ID, walay mga insidente tali NPA o wala say presensya sa local terrorist group. Wala tay any incident, no? NPA initiated violent incidents or NIVIs, wala po tay presence sa local terrorist groups, no? Kini mga ISIS inspired nga mga terrorist organization, wala tay homegrown terrorist diri sa ato ang region. So kusog ang ato ang mga border controls. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si RG Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Nahilis na ang low pressure area sa gawa sa Philippine Area of Responsibility samtang padayon ang epekto sa LPA nga kanhi bagyong Kaloy sa sulod sa PAR. Ulahing nasiplatan ang maong LPA sa gilayong 485 km sidlakan sa Virac, Catanduanes. Ubus na ang tsansa nining mahimong bagyo pagbalik, sumala sa pag-asa wala na epekto sa bisan asang bahin sa nasud. Easterly sa padayong makaapekto og magdala og init nga panahon nga dunay mga tsansa sa pag-ulan epekto sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm ug Soxargen. Busa mahimong alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Pipila ka mga high-powered firearms nga walay mga dokumento ang gipang surrender sa Masiu, Lanao del Sur. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Samtang nagkaduol na ang labing unang Barm Parliamentary Elections karong Oktubre, padayon sab ang paningkabot sa gobyerno nga maminusan ang mga loose firearms sa rehiyon nga posibleng magdala og kagubot. Hinungdan nga usa ka ceremonial turnover sa mga dili lisensyadong armas ang gipahigayon kagahapong adlaw, Mayo 12 sa Masiu, Lanao del Sur. Gipangunahan kini sa kasundaluhan, kapulisan ug mga opisyales sa maong munisipyo. Ang pinaka-target natin sana within the year matapos na itong 88 na rido sa Lanao del Sur. Kasi naniniwala po tayo kung matapos natin itong rido na ito ay posibleng gumana na yung in full yung development sa probinsya ng Lanao. Lakip sa mga gipang surrender ang mga klase-klaseng kalibre sa pistola, M16 rifle nga adunay M203 launcher ug sniper rifles. Gikalipay sab sa mayor sa munisipyo ang positibo ug voluntaryo nga pag-surrender sa mga tag-iya sa mga loose firearms ug gilauman ini nga aduna pay pipila nga mosunod sa pagtahan sa ilang mga armas. SALW is very effective as to the Kuan program. Maraking tulong ito para maging peaceful, mabawasan yung mga rido sa atin, so-called rido sa atin sa Lanao. Pag walang barel, sa lapis will be achieved. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Kung ang labanan kay ang mahimong nonchalant, daog ang usa ka fur baby sa Tubod, Iligan City. Kay bisa nagara-gara ang iyang fur parent, focus lang sa goal ang alaga ang magpabiling behave. Kanang iro nga si Winter ug iyang fur parent kasi Joshi nga winner kay puno sa energy. Bisan daw na judge na sa iyang fur baby. Kay bisan unsang dance move sugban pa nga himuon ni Joshi. For the deadma si Winter, daw bad mood with matching side eye pa. Saysay ni Joshi, very behave lang gyud daw si Winter inig mag-shoot sila og videos.
Mamahimo ninyo makita kining nga episode pag-usab guban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan nga among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang uling balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto ug karon serbisyo tinuod lang.